Hello, good day everyone. Kumusta po sa aking mga taga-subaybay at sa aking mga followers? Sa ngayon po ay nandito ako nagbisita sa aking farm. Kasi nga mayroon pong order sa akin na kalamansi. Yun nga lang ay bagsak presyo ngayon yung price ng kalamansi. Nasa 50 pesos na lang yung kilo. Bali malaki po yung ibinaba. Dati ay yung presyo ay nasa 100 to 120 yung kilo. Sa ngayon po ay 50 pesos na lang yung per kilo. So para sa akin ay okay lang yon. Kasi yung kalamansi ay hindi naman po mahirap trabahuhin. Sa pagpaparming kasi ng kalamansi ay hindi naman po gaano kahirap. Lalo na kung gusto mo magkaroon ng pera, pipitasin mo lang yung bunga at dalhin sa bayan, ay magkakapira ka. Hindi po gagaya sa sa niyog ay maraming proseso para maging pera. Sa kalamansi, pipitas ka lang at isilid sa sako o kung anong mga lagayan dyan at dalhin mo sa iyong buyer, ay sigurado na magkakaroon ka ng pera. So ganun lang kasimple yung pagpaparming ng kalamansi. Kailangan maalagaan para magkaroon ng magandang resulta, magkaroon po ng maraming bunga. So yung ginagawa ko ngayon ay sari-saring prutas yung aking tinatanim para pagdating ng panahon ay marami akong i-dispose na produkto para pagkitaan. Importante kasi ay mahilig tayo sa pagtanim at alagaan ng maigi ang ating pagtanim para kahit paano ay meron tayong pagkukunan ng income. So bali dito po ako sa bandang ibaba. Bali dito pa ako mag-harvest ng kalamansi. Bali nagpahinga lang po ako dito sa ilalim ng kakao kasi napakainit kanina. Bali 11:30 na ako dumating dito kasi nga nagbisita pa ako sa kabilang farm sa taniman ko ng alugbati, kaya medyo tinanghali ako sa pagpunta rito. So pupuntahan ako sa aking kalamansi guys para mag-harvest. Ang niyog pala na to ay hybrid. Ayan, meron pang papaya. Sayang lang yung mga langka. Bulyom kasi yung mga langka ngayon, kaya walang bumibili ng langka. Ito, nabubulok lang. At siyempre nagtanim ako ng dragon fruit para may pagkunan ako ng simalya dito. Ayun, may nalaglag. Iba kasi yung kalamansian ko dito sa bandang ibaba at meron po doon sa bandang itaas, doon sa pinakatuktok ay mas maraming bunga yung mga tanim ko doon kumpara dito sa bandang ibaba.
At ito naman po yung mga tanim kong tanglad. Mas maigi na lang siguro to na dagdagan. Kasi mabinta rin to sa market. At ito yung i-harvest kong kalamansi ngayon. At mayroon din dito sa bandang kabila. Kaya ko po ito ginamitan ng foliar para pag magkaroon ng bulaklak ulit ay balanse yung mga bulaklak. Bawat sanga ay magkakaroon ng bulaklak. At napansin ko lang po, wala nang gamitan ko ng foliar ay mayroon ulit na sibol na panibagong bulaklak. Ito ay mag 1 week pa lang na ginamitan ko ng foliar. Pero napakaganda po yung resulta kasi naging kulay berde yung dahon at yung bunga ay makinis yung balat. So ganito pala yung tanim nating kalamansi pag ginamitan ng foliar. At naging kulay berde yung dahon at maganda talaga tingnan. At kailangan na rin i-pruning yung ibang sanga kasi ano na, masikip na. Hindi kasi bibigay ng todo ng pagbunga yung kalamansi pag masikip na yung mga sanga. Ito marami ring bunga. Nagbabaluktot na yung sanga dahil sa kanyang mga bunga. So ito napansin ko mula nang gamitan ko ng foliar ay naging kulay berde yung dahon. At wala pang bulaklak pero naharbisan ko na to nakaraang buwan. Siguro antay-antayin ko na lang para magkaroon ng panibagong bulaklak. So medyo maulan na guys. Ako ay mag-harvest na. So hanggang dito lang muna. Kasi mag-harvest na ako kasi nandiyan na yung ulan. Mahirap na pag mabasa ako ng ulan. Kailangan ay maubos ko ng kuha itong mga bunga bago pa lumakas yung ulan. So bye bye for now. At see you sa aking next video.